Hindi na naman ako nakabangon kaninang madaling araw dahil gising na nga ulit ang batang maliit. Ang tagal-tagal pa naman ng dumudo, talagang oras talaga bago matapos. Kaya sabi ko nga sa panganay ko, magprito na lang siya ng itlog para may pang-almusal siya. Marunong na naman kasi magsaing ang panganay ko dahil sa rice cooker lang naman magsasaing, tapos marunong din naman siya magprito kagaya na lang ng itlog, hotdog. Pero hindi naman pwedeng palagi na lang ganun ang ulam niya sa umaga. Tapos eto nga't bumili nga lang ako ng manok at iapretada ko nga lang 'to. Kaya inihanda ko na nga itong mga pangrekado kagaya na nga lang nitong patatas at carrots, pinirito ko nga muna. Tapos nakapaghiwa na nga din ako nitong sibuyas at bawang kaya ito't ginisa ko na. At nung nag-aroma na nga itong sibuyas at bawang, nilagay ko na nga din itong manok para maigisa ko na din. Tapos maya-maya naman eto naman at nagliligalig na naman 'tong batang maliit kaya ito't kinarga ko na nga muna, may ginagawa pa nga ako, bale magluluto pa nga din ako nitong pagkain niya. Meron na nga ako mga ginagayat-gayat na gulay niya kagaya na nga lang ng kalabasa, patatas at saka carrots tapos nilalagay ko nga lang sa freezer. Meron nga din akong malunggay dito sa ref at isang linggo na nga yan hindi pa din nauubos. Hindi pa din kasi pwedeng kumain ng mga masarsang pagkain itong batang maliit kaya ipinagluluto ko pa din talaga siya ng pagkain niya. Pero minsan kapag nagluluto ako ng may sabaw kagaya na lang ng tinola o kaya sinabawang isda, hindi ko na siya pinagluluto ng pagkain niya at yun na lang din ang pinapakain ko sa kanya. Tapos ayun nga natimplahan ko na itong manok at habang inaantay ko pa siyang maluto, eto nga't naghugas nga muna ako ng mga hugasin dito sa lababo, nilinisan ko na nga din itong pinakalababo. At syempre hindi lang mga pinggan ang hinuhugasan, pati lababo hinuhugasan din yan. Dahil sa totoo lang minsan talaga kapag ang panganay ko naghuhugas ng mga pinggan, hindi niya nalilinisan tong lababo. Tapos maya-maya nga naluto na din ang manok, kaya inilagay ko na nga din ang pinirito kong patatas at carrots. Tapos sabi ko nga araw-araw na ako maglalaba para nga hindi ako matambakan dahil nakakapagod naman talaga kapag tambak na tambak ang labahin. Tapos etong batang maliit nagliligalig na kaya pinaliguan ko nga muna. Pagkatapos ko siyang paliguan, pinakain ko naman itong isa ko pang anak. Wala nga silang pasok ngayon dahil masama nga daw ang pakiramdam ng teacher nila. Tapos maya-maya nga lang, etong at pinatulog ko na tong batang maliit para nga maituloy ko na nga itong paglalaba ko. At ganito nga ang ginagawa ko dati na kapag naglalaba ako, dito ko na nga din binabanlawan sa washing. Kapag kasi madamihan tapos ganyan ang gagawin ko, nako matrabaho yun at matagal matatapos tapos aksayado pa sa sabon. Pinaliguan ko na nga din itong isa ko pang anak at pagkatapos ko siyang paliguan, eto nga't naglinis na ako dito sa salas. Yun nga palang lunch ng aking panganay, pinadala ko na nga ulit sa kapitbahay namin. Ako, shout out talaga dun sa kapitbahay namin na palagi ko napapakiusapan na dalhin yung pagkain ng panganay ko. At habang abala nga ako sa mga gawaing bahay, nako, meron talaga akong pa-music, lalo na kapag tulog ang batang maliit. Dahil kapag ganyang may music, nako, ang sarap talaga ng tulog niya. Tapos eto mga nilabahan ko, dinryer ko nga muna para maisampay ko na. Isasampay ko nga sana yan sa labas kaya lang medyo umaambon nga. Kaya dito ko na nga lang ulit sa loob isinampay. Bago ko nga pala makalimutan, shoutout nga pala dito kay Mami Bambi na palaging pinapa-reveal ang bill ng tubig namin. Ayaw ko nga sana i-reveal pero sige na nga i-reveal ko na. Umaabot lang naman ng 500 plus.